Kakalapag lamang ng eroplanong kinalulunan ni Irene nang tumunog ang kanyang cellphone at ang pinsan niyang si Lailin ito. Hello, Kaz, napatawag ka? Nasa airport ka na ba? Yes, kakalapag lamang ng eroplano. Bakit? Pero hindi ito sumagot. Lailin, huwag mo na akong pitinin pa dyan sa balitang dala-dala mo dahil ako ang kinakabahan eh. Iyon pa naman ang ayaw niya dahil kung ano-ano na ang naglalaro sa kanyang isipan. Narinig niya ang pagbuntong hininga nito sa kabilang linya. Ano ba kasi yon? Sabihin mo na, dahil bababa na ako. Kaz, huwag kang mabibigla ha. Pero ikakasal ka na. Yun ang narinig kong usapan ni na mama at ng daddy mo. Ha? Ano? Ako ikakasal? Kanino? Wala nga akong boyfriend. Sa anak ng business partner ng daddy mo, tanungin mo na lamang si Tito. Pero wag na wag mong sasabihin na sa akin mo nalaman, ha? O siya, bye na Kaz. See you later. Pinauwi siya ng daddy niya para daw pamahalaan niya ang bagong bili nitong farm sa San Martin. Pero maliban doon ay wala na itong sinabi pa. Sa totoo lang, ayaw na talaga niyang bumalik ng Pilipinas dahil masaya na ang buhay niya sa Amerika. Pero dahil siya lang ang nag-iisang anak, ay wala siyang choice kundi sundin ang kagustuhan ng mga magulang niya. Nang makarating siya ng bahay nila sa Makati, ay agad niyang tinawagan ng kanyang ama para tanungin tungkol sa sinabi sa kanya ng pinsan niya. At halos pagsukloban siya ng langit at lupa nang marinig niya mismo sa bibig nito ang katotohanan. No dad, hindi ako magpapakasal sa lalaking hindi ko naman mahal. Huwag na matigas ang ulo, Irene. Matagal na namin napagkasunduan na ipapakasal namin kayo. Kaya sa ayaw at gusto mo ay papayag ka. Yun lamang at pinatayan na siya nito ng telepono. Pinangako niya noon sa sarili niya na magpapakasal lamang siya sa lalaking mahal niya. Pero mukha yatang hindi matutupad ang pangakong yon. Talaga? Dad, nandito na siya sa Pilipinas? Yes, Alexis. At ikakasal na kayo sa lalong madaling panahon. Nang iwan siya ng daddy niya sa kwarto ay napangiti siya ng wala sa oras. Humanda ka, Irene. Dahil tapos na ang pagtatago mo sa akin. Sisiguraduhin kong hinding-hindi ka na makakatakas pa sa akin kahit kailan. Muli niya naalala nang gabi may nangyari sa kanilang dalawa sa sasakyan. Dahil pareho silang lasing na lasing noon kaya wala sila sa tamang pag-iisip. Naramdaman na lamang niya na titig ito sa kanya. Bakit ganyan ka makatitig sa mukha ko? Ang gwapong pala no? Pag nakangiti ka. Talaga? Yes, handsome man. Please, kiss me. Dahil sa sinabing yun ng babae, kaya walang pag-aalinlangan na sinunod niya ang sinabi nito. Bawat halik niya rito ay tinutugon nito. Hanggang sa maramdaman niya na higit pa sa halik ang nais nitong mangyari sa kanilang dalawa. Lalaki lamang siya at madaling madarang. Lalo na kung maganda at makinis ang makakahalikan niya. Niyaya niya ito sa kotse niya at doon nila tinuloy ang nais ng kanilang mga katawan. Na magising siya sa kotse niya ay wala na ito doon. Napahila mo siya ng kamay niya sa kanyang muka at tinalala ang nangyari sa kanilang dalawa ng babae. At alam niyang siya ang unang lalaki sa buhay nito. Akala niya ay hindi na niya ito muling makikita pa. Pero sadyang maliit ang mundo dahil pinagtagpo ulit sila nito sa Amerika. At tulad ng dati, muli na naman siya nitong tinakasan. Samantala, magdamag na umiyak ng umiyak si Irene dahil sa kinakaharap niyang malaking problema. Gusto sana niyang tumakas para hindi matuloy ang kanilang kasal ng lalaking hindi niya kilala. Pero ayaw niyang magalit sa kanya ang mga magulang niya, kaya kahit labag man sa kanyang kalooban, ay gagawin na lamang niya ang gusto ng mga ito. Makalipas ang ilang araw ay dumating na nga ang kanyang mga magulang at dahil nagtatampo pa rin siya sa mga ito, ay hindi niya sinalubong sa airport ang mga ito. Irene, umayos ka nga, hindi ka na bata para mag-inarte pa ng ganyan. Paano ko aayos, Daddy? Pinagkasundo niyo ako sa lalaking hindi ko naman mahal. Sa lalaking ni Anino hindi ko pa nakikita. Galing sa mayamang pamilya si Alexis at kaibigan ko ang mga magulang niya. Kaya nakakasiguro ako nasa tamang lalaki ka. So, Alexis pala ang pangalan na magiging asawa ko? Mapakla siyang ngumiti sa daddy niya habang ang mami naman niya ay tahimik lamang na nakikinig sa usapan nilang mag-ama. Dad, malaki na ako at nasa tamang edad na ako para magdesisyon kung sino ang pipiliin ko maging asawa ko. Pero bakit? Bakit pinangungunahan niyo ako sa mga bagay na yan, ha?
Hindi na niya napigilan pa ang umiyak sa harapan ng mga magulang niya. Please Dad, Ma'am, nakikiusap ako sa inyo. Ayoko magpakasal sa lalaking hindi ko naman mahal. I'm sorry anak, pero buo na ang desisyon namin at yun ang masusunod. Araw ng kasal niya ngayon pero daig pa niya ang makikipaglibing sa itsura at ayos niya. Inaayusan siya ngayon ng pinsang si Lailyn at ramdam niya ang pakikipagsimpatsya nito sa kanya. Simple lang ang kasal dahil yun daw ang gusto ng groom niyang hanggang ngayon ay palaisipan pa rin sa kanya kung ano ang itsura nito. Ano kaya Kaz kung tumakas ka na lang tapos pumunta ka sa lugar na malayong malayo yung hindi ka masusundan ni na tito at tita? Sa tingin mo ba hindi ko yan naisip? Ayoko magalit sila sa akin at itakwil nila ako bilang anak nila. Hindi ko kaya yon. Bahala na kung anong mangyayari sa akin pagkatapos ng kasal na to. Siyempre ano pa ba kundi honeymoon ninyo? Hinampas niya ito sa tagiliran sa kainarapan. Alam mo ikaw, hindi ka nakakatulong sa akin. Yun nga ang isa pa sa iniisip ko. Paano kung gustuhin niya may mangyari sa amin? Tapos malaman niyang hindi na ako... Ano? Hindi ka na virgin? Sino ang unang lalaking pinag-alayan mo, Kaz? Si Lance ba? Hindi si Lance. Pero sana nga sa kanya ko na lamang ibinigay para hindi ko pinagsisisihan hanggang ngayon. Ibig sabihin sa tagal ninyo magkarelasyon ni Lance, ni minsan wala nangyari sa inyo? Wala. Oo, ganito ako, medyo flirt. Pero pagdating sa sex, gusto ko pagkasal na kami. At saka mabait si Lance, ginagalang niya ako. Ewan ko ba't nagbago yon nang makilala niya yung may angel niya kuno. Lalong nasira ang araw niya nang maalala si Lance at ang babaeng umagaw nito sa kanya. Akala niya dati ay magkakabalikan pa silang dalawa. Pero nang makilala nito si Angel ay halos magpakabaliw ito at umabot sa punto na nawala ito sa sariling pag-iisip. Ginawa niya ang lahat para tulungan ito. Inalagaan at sinakripisyo niya ang kanyang mga pangarap para lamang sa lalaki. Pero wala naman nangyari. Dahil nang gumaling ito at bumalik ng Pilipinas ay muli nagpakaibang sa may Angel nito. At yun ang naging dahilan kaya naglasing siya at naibigay niya ang kanyang pagkababae sa isang lalaking nakainuman niya sa bar ng gabing yon. Nagpapailing na lamang siya sa kanapabuntong hininga. Pagdating niya sa simbahan ay halos naroon na lahat ang mga imbitado sa kasal nila. Sinalubong siya ng kanyang mga magulang at lumapit sa 2 taong nakatayo. Irene, anak. Siya si Axel Fernandez at siya naman ang asawa niyang si Natalie. Sila ang mga magulang na magiging asawa mo. At ubili siya nagbano sa mga ito at tama nga ang daddy niya. Mayaman ang pamilya ng mapapangasawa niya. Ang ganda pala ng anak mo, Leandro. Dinig niyang sabi ng magiging biyanan niyang babae. Ngumiti lamang ang daddy niya at muli siya nitong tinignan. Maghanda ka na Irene, magsisimula na ang kasal ninyo. Nasa loob na si Alexis. Sukat nang marinig niya yon sa kanyang daddy ay bigla siya napatingin sa loob. Para makita kung ano ang itsura ng Alexis na yon. Pero wala naman siyang makita. Makalipas ang ilang minuto ay naglalakad na siya ngayon patungong altar. Habang taimtim na nananalangin na sana'y hindi matuloy ang kasal. Na sana ang Alexis na yon na mismo ang tumutol sa kasalang yon. Nang malapit na siya sa altar ay saka lamang niya nakita ang groom niyang nakatayo roon. Pero bigla siyang napapikit at muling minulat ang kanyang mga mata. Oh no, totoo ba itong nakikita ko? Ang groom ko ay walang iba kundi ang lalaking naka one night stand ko sa bar? Aniya sa kanyang isipan. Dahil sa isiping yon ay hindi niya namalaya nakaharap na pala niya yon. Saka lamang bumalik ang kanyang katinuan nang biglang may bumulong sa kanyang tenga. Huwag mo nang tangkain pang tumakas at takasan ako, Irene. Dahil hindi ako papayag. At huwag mo akong gagalitin dahil masama akong magalit. Yun lamang at hinawakan nito ng sobrang higpit ang isa niyang kamay at tinakay papuntang altar kung saan naghihintay ang paring magkakasal sa kanilang dalawa. Ano ba? Nasasaktan ako! Pilit niyang hinihila rito ang kamay niyang hawak-hawak nito pero sadyang malakas ito. Talagang masasaktan ka sa akin kung hindi ka aayos, Irene. Huwag kang gumawa ng ingay rito dahil mapapahiya ang mga magulang natin. Umayos ka ha? Ayoko ng babaeng matigas ang ulo. Sino ka ba ha? Bakit ganyan ka kontratuhin ako? Baka nakakalimutan mo, hindi ko gusto ang kasal na to. Kaya ikaw ang umayos. Sino ako? Gusto mong ipaalala ko sa'yo kung sino ako? Kung anong ginawa natin ng gabing yun sa bar?
Hindi ko alam ang sinasabi mo. Anong bar? Anong ginawa? Maangyang tanong rito. Mapakla itong ngumiti sa kanya saka dinikita mukha nito sa tenga niya at bumulong. Mamaya, gagawin natin para maalala mo. Bigla siya namula sa sinabing yun ng lalaki. Kung pwede nga lang lumubog na siya roon sa kinatatayuan niya para makawala rito ay ginawa na niya. Nang matapos ang kasal nila ay nagtuloy sila sa isang 5-star hotel dahil doon gaganapin ang resepsyon ng kanilang kasal. Pansin niyang simula pa sa simbahan ay ayaw siya lubayan ng tingin ng lalaki at waring nagbabanta ang mga tingin pinupukol nito sa kanya. Nasa restroom siya ngayon at nakaharap sa salamin. Tinitignan niya ang kanyang sarili. Napapaisip siya na kung bakit sa dinami-rami ng mga lalaki sa mundo ay sa lalaking yun pa siya natapat. Nagkunwari siya rito kanina na hindi niya ito kilala dahil ayaw na niyang maalala pa ang gabing yon na hanggang ngayon ay pinagsisisihan pa rin niya. Dahil sa kalasingan kaya wala siya sa tamang pag-iisip ng gabing yon. Siya pa mismo ang nabigay motibo sa lalaki para halikan siya nito na agad naman itong ginawa. Ramdam niya ang kapusukan nito at panggigigil sa katawan niya. Pero dahil sa kalasingan ay wala siyang ginawa kundi ang magpaubaya rito. Hanggang sa tuluyan niyang sinuko rito ang kanyang sarili. Hindi niya namalayan na tumutulo na pala ang kanyang mga luha na maalala ang nangyari ng gabing yon. Mabilis niyang pinahid ang kanyang mga luha at nagpa siya lumabas ng restroom. Pero hindi pa man siya tuluyang nakakalabas nang bigla na lamang may mga kamay na humila sa kanya pabalik roon. Ano ba? Ubod ng lakas niya itong tinulak at tinayos ang kanyang suot na wedding dress. Nag-iisip ka ba kung paano mo ko matatakasan tulad ng ginawa mo sa akin noon? Ano bang sinasabi mo, ha? Hindi kita maintindihan. At talagang pinaninindigan mong hindi mo ako kilala, ha? Sige, gusto mo makipaglaro sa akin? Eh di pagbibigyan kita. Nagulat na lamang siya nang tawirin nito ang maliit nilang pagitan at walang sabi-sabing sinakop ang mga labi niya. Nagpumigla siya rito pero hindi man lang ito natinag. Nang ayaw niyang tugunin ang mga halik nito ay kinagat nito ang mga labi niya. Dahilan para tuluyan nitong masakop ang mga labi niya. Pinagahampas niya ito sa likod pero hindi yun alintana ng lalaki hanggang sa napagod siya at hinayaan na lamang ito. Makalipas ang mahabang sandali ay saka lamang nito pinakawalan ang kanyang mga labi at ngumisi ito sa kanya. Ayusin mo na ang sarili mo at sabay na tayong lalabas. Pero hindi siya kumilos sa kinatatayuan niya, dahilan para muli siya nitong lapitan at hawakan ang mukha niya. Umayos ka, Irene. Dahil unang-una, ayoko ng asawang maarte. At pangalawa, ihanda mo na ang sarili mo para mamaya. Bigla ang pagbangon ng kaba sa kanyang dibdib sa sinabing yun ni Alexis, dahil alam niya kung anong ibig sabihin nito sa sinabing yun sa kanya. Hindi na nga siya nito nilubayan pa, maging sa pag-upo niya ay katabi niya ito. Ayaw niya itong tignan. Alam niyang panay ang panakaw na tingin nito sa kanya. Habang kumakain sila, ay nag-uusap-usap ang kanilang mga magulang. Nandito na palang panganay kong anak. Rinig niyang sambit ng ama ni Alexis. Agad siya napaangat ng tingin. At hindi siya makapaniwala kung sino ang dumating na ngayon ay nasa harapan na nilang lahat. Iiwas sana siya ng tingin rito, pero huli na dahil nakita na siya nito. At tulad niya ay nabigla rin ito. Narinig pa niyang mahina nitong sinambit ang kanyang pangalan. Hindi siya makapaniwala na si Alexis at ang babaeng umagaw sa kanya kay Lance ay magkapatid pala. Hindi niya akalain na ganoon kaliit ang mundo dahil muli pa sila nitong pagtatagpuin. Nagpaalam siya sa mga ito na pupunta muna ng restroom. Ang hindi niya alam ay sinundan pala siya roon ni Angel. Hindi ako makapaniwala na ikaw palang asawa ng kapatid ko si Alexis. Kung hindi ka makapaniwala, aba mas lalo naman ako. Ano to, Angel? Nagsabuatan kayo magkapatid laban sa akin, ha? Plinanon yung dalawa to? Hindi kami nagsabuatan laban sa'yo, Irene. Hindi ko alam na ikaw pala mapapangasawa ng kapatid ko. Hindi niya alam na kilala kita. Siguro kaya nangyari ang bagay na to para magkaayos tayong dalawa. Alam kong galit ka pa rin sa akin dahil ako ang pinili ni Lance. Pero hindi mo naman siya masisisi dahil kami dalawa ang tunay na nagmamahalan. Shut up! Ako ang unang minahal ni Lance. Kung hindi ka lang sana pumasok sa buhay niya, ay baka nagkabalikan pa kaming dalawa. Hindi na niya napigilan pa ang umiyak ng mga sandaling yon. Dahil kung hindi siya iiyak, ay baka sumabog na siya sa sobrang galit rito. Patawarin mo ko, Irene. Yun ang huling sinabi sa kanya ni Angel bago ito tuluyang lumabas ng restroom.
Irene, anak, mauna na kami ng daddy mo sa inyo. Paalam nito sa kanya. Nang hindi siya umimik, ay niyakap siya nito ng mahigpit. Alam ko masama ang loob mo sa amin ng daddy mo dahil pinagkasundo ka namin kay Alexis. Irene, mabuting bata si Alexis. At alam namin balang araw ay matututunan rin ninyong mahalin ang isa't isa. Sana nga mami, gano'n lang yung kadali. Pero sana bago kayo nagdesisyon ay inisip niyo muna ako kung anong mararamdaman ko. Pero hindi, dahil ang gusto ninyong mahalaga at ang pwedeng masunod. Irene, anak. Tama na mami, tapos na. Kasal na ako sa lalaking yon. Bumitaw siya rito sa pagkakayakap at lumabas ng restaurant. Nagtungo siya ng parking lot. Gusto niya mapag-isa at pumunta sa lugar na malayo sa mga taong pinagkaisahan siyang lahat. Pero natigil ang kanyang paglalakad nang may magsalita sa likuran niya at alam niya kung kaninong boses yon. Saan ka pupunta? Tura nito na makalapit sa kanya at agad na hinawakan ang isang kamay niya. Ano ba? Bitahon mo nga ako? Ano? Aalis ka? Tatakasan mo ako? Oo, aalis ako dahil gusto ko mapag-isa. Yung malayong-malayo sa inyo lahat. Hindi ka pwedeng umalis na hindi ako kasama, Irene. At sino ka para sundin ko? Huwag kang umasta na asawa ko, Alexis. Dahil kaya lamang tayo kinasal dahil sa kasunduan ng mga magulang natin. Maliban doon, wala na. Kahit ano pang dahilan ng pagpapakasal natin dalawa, ay asawa mo na ako ngayon. Kaya matuto ka sundin ako. Kaya sige na, pumasok ka sa kotse at uuwi na tayo. Nang hindi siya kumilos sa utos nito ay walang pakundangan na hinila siya nito papasok ng kotse. Tinangka niya lumabas pero hinarang nito ang katawan sa pintuan ng kotse. Ano ba Alexis? Palabasin mo ako rito! Hindi ka lalabas dyan dahil sasama ka sa akin. Uuwi na tayo sa bahay natin. Narinig mo ang sinabi ko, di ba? Hindi ako sasama sa'yo, hindi! Muli niyang tinangka na lumabas roon pero agad nitong hinuli ang kanyang mga kamay. Dahilan para mapasandal siya sa upuan ng kotse. Titig na titig ito sa mga labi niya. Hanggang sa bumaba sa kanyang dibdib ang titig na yon. Gusto niyang pumiglas pero hawak pa rin nito ang dalawa niyang kamay. Anong gagawin mo? Natatakot niyang tanong rito. Hindi ito sumagot. Bagkus pumulong ito sa kanyang tenga na siyang lalong nagpakaba sa kanya. I want you. Binitawan nito ang dalawa niyang kamay at pumaibabaw sa kanya. Naramdaman niya ang pagkaplos nito sa mukha niya pababa sa kanyang dibdib. Please, Alexis. Wag. Kailangan kita, Irene. At kailangan mo rin ako. Pabulong nitong sagot sa kanya. Nagmistula itong bingi sa pakiusap niya hanggang sa tuluyan nitong nahubad ang suot niyang wedding dress. Ilang saglit pa ay huminto ito at umalis sa kanyang ibabaw. Narinig pa niya ang marahas na pagbuntong hininga nito. Hindi ito nagsalita at basta na lamang ito lumipat sa driver's seat at binuksan ang makina ng sasakyan. Nang makarating sila sa bahay nito sa Taguig, ay agad bumukas ang automatic na gate na bakal nito. Agad itong bumaba ng sasakyan, ni hindi man lamang siya nito tinapunan ng tingin. Nagtuloy-tuloy ito sa loob ng bahay, habang siya ay naiwan na umiiyak pa rin sa loob ng sasakyan nito. Inayos niya ang suot na wedding dress saka nagpa siya lumabas ng sasakyan at sumunod ito sa loob ng bahay. Nagulat pa siya nang sa pagpasok niya ay nakaupo ito sa mahabang sofa. At halatang inaantay talaga siya nito na pumasok. Maupo ka. Malamig ni tunturan sa kanya. Agad naman siya naupo sa kabilang upuan at tinignan ito ng masama. Dito tayo titira at magsasama bilang mag-asawa. May 3 katulong ako rito pero pinaalis ko na sila kahapon. Gusto ko, ikaw ang mag-aasikaso sa akin sa lahat ng mga kailangan ko. Ikaw din na maglilinis, magluluto, maglalaba. In short, gagawin mo lahat ng ginagawa ng isang katulong. Hindi ako nandito para gawin mo lang nakatulong. Bigla naman itong natawa sa sinabi niya. Oo nga pala. Nandito ka pala dahil asawa na kita. Sorry, nakalimutan ko. Pero sorry ka na lang, Irene. Dahil hindi ka nandito para maging asawa ko lang. Nandito ka para gampanan ng lahat ng pangangailangan ko. Mula sa kama at sa hanggang sa pag-aasikaso sa mga kailangan ko. Malinaw ba sa'yo ha, Irene? Wala akong gagawin ni isa sa mga sinabi mo. Hindi ka nandito para magbakasyon. Nandito ka dahil asawa na kita. At tungkulin mong gampanan ng obligasyon ng isang asawa. Sinamaan niya ito ng tingin, saka niya ito iniwan at umakyat. Naghanap siya ng kwarto na pwede niyang pagtaguan at napili niya ang guest room. Agad niya itong nilak at umupo sa kama.
Dinampot niya ang telepono at tinawagan niya ang pinsang si Lailin. Hello? Cass, please tulungan mo ako makatakas dito. Bakit? Anong ginawa niya sa'yo? Sa ngayon wala pa, pero kailangan ko na makaalis rito bago pa may gawin siyang masama sa akin. Please Lailin, tulungan mo ko. Itakas mo ako rito. Okay. Ibigay mo sa akin ang address mo at pupuntahan kita agad dyan. Nakita niyang pumasok ito ng guest room kaya agad niyang kinuha ang susi nito at binuksan ito. Naabutan niya itong kakababa lamang ng telepono. Sino ang tinawagan mo? Wala ka na doon. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo, Irene. Sagutin mo ang tanong ko. Sino ang tinawagan mo sa telepono? Boyfriend ko. Bakit? May angal ka? Oo. Dahil asawa na kita. At nandito ka sa loob ng pamamahay ko. At hindi mo ako pwede lokohin dahil makikita mo kung paano ako magalit. Hindi kita lolokohin dahil hindi naman kita kaano-ano. At saka mabuti nga sinasabi ko pa sa'yo na may boyfriend ako para hindi ka na magulat pa. At talagang ginagalit mo talaga ako, ha? Tinulak siya nito sa kama, dahilan para mapahiga siya roon. Mabilis itong umibabaw sa kanya at ubod na lakas na sinira ang suot niyang wedding dress. Walang hiya ka, Alexis. Lumayo ka sa akin! Kung ano man binabalak mo sa akin, please lang. Huwag mo lang ituloy. Karapatan ko ang kining ka, Irene. Dahil asawa na kita. At karapatan mo rin na ibigay ang gusto ko. Inipon niya ang kanyang buong lakas, sa kanya ito tinulak. Kaya nalaglag ito sa kama. Agad niyang tinakpan ng hubad na katawan. Wala kang karapatan na gantuhin ako, Alexis. Dahil hindi ko naman ginusto ang kasal na to. Ginusto mo man o hindi. Tungkulin mo pa rin ang pagsilbihan ako at gawin ang mga bagay na ginagawa ng isang asawa. Tumayo ito at patabog na lumabas ng guest room. Naiwan siya roon na natatakot sa maaari nitong gawin sa kanya. Sa inis niya kay Irene kaya nagpa siya siyang umalis ng bahay at magtungo ng bar para doon nilabas ng tuluyan ang inis na nadarama. Habang umiinom siya ay tinawagan niya ang kaibigang si Brian para may makasama at makainuman siya. Makalipas ang kalahating oras ay dumating ito at mapang-asar siya nitong nginitian. Di ba dapat honeymoon ninyo ngayon? Pero bakit nandito ka at pati ako idadamoy mo pa? Samahan mo na lang akong uminom at kung pwede, huwag ka na magtanong. Hulaan ko, hindi ka pinagbigyan no? Itiko mo yung bibig mo, Brian. So, tama nga ako, Alexis. Ano ba kasi nangyari? Wala naman akong pakialam sa honeymoon na yan. Ang kinaiinisan ko lang ay yung pinagmamalaki pa niya mismo sa harapan ko na may boyfriend siya. At kanina sa reception, hindi ko sinasadya na marinig ang usapan nilang dalawa ni Angel. Nalaman ko siya pala yung ex noon ni Lance. Brian, naging boyfriend ni Irene si Lance na asawa na ngayon ni Angel. Paano kung magkita sila muli tapos may feelings pa rin siya kay Lance? Anong kinakabahala mo? Di ba ikaw naman ang unang lalaki sa buhay ni Irene? Paano ako makakasiguro na wala nga siya feelings kay Lance? Malalaman mo lang yan pag tuluyan na niyang tinanggap ang kasal ninyong dalawa. Paano? Gawin mo lahat, Alexis, para mapaibig mo siya. At pag nangyari yon, wala ka nang dapat na ipag-alala pa. Sunod-sunod niyang tinungga ang laman ng baso habang hindi pa rin mawala-wala sa isip niya ang maganda mukha ni Irene. Kanina, sa sobrang pananabig niya rito kaya hindi niya napigilan ang kanyang sarili na halikan ito. At oo, aaminin niyang gustong-gusto niya ito maangkin ulit. Pero nang makita niya ang mga luha sa mga mata nito, ay nakaramdam siya ng awa para dito. Madaling araw na siya nakauwi at dahil sa labis ng kalasingan kaya sa sofa na lamang siya natulog. Nagulat pa si Irene nang sa pagbaba niya ay makitang tulog sa sofa si Alexis at amoy alak ito. Dahan-dahan siyang dumaan sa harapan nito para hindi ito magising. Pero sa gulat niya, bigla na lamang siya nitong hinila. Dahilan para mapahiga siya sa ibabaw nito. Saan ka pupunta? Sa boyfriend mo? Bitawan mo nga ako, ang baho mo. Hindi kita bibitawan. Dito ka lang. Ubod ng higpit siya nitong niyakap. Dahilan para mas lalong magdikit ang kanilang mga katawan. Hindi ba namimiss ang mga yakap ko sa'yo, Irene? Alexis, lasing ka. Kaya kung ano-ano yung pinagsasabi mo. Oo, lasing ako. Pero alam ko ang sinasabi at ginagawa ko. At ang gusto kong gawin ngayon ay ang halikan ka, Irene. Hinawi nito ang buhok na humarang sa kanyang muka at saka nito pinaglandas ang mga daliri nito pababa sa kanyang mga labi. Irene. Tawag nito sa pangalan niya. Nang hindi siya umimik ay gumalaw ito. Dahilan para magkapalit sila ng pwesto.
Naramdaman niya ang pagkilos ng isang kamay nito at bigla siya nakaramdam ng kaba. Ilang saglit pa ay naramdaman niya ang mga labi nitong dumampi sa mga labi niya. Pinapakiramdaman nito kung tututulan ba niya ito sa ginagawa nito o hahayaan na lamang. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman niya ng mga sandaling yon. Dahil may parte ng pagkatao niya ang nagugustuhan ang ginagawa nitong paghalik sa kanya. Pero may parte din naman ang tumututol. Naramdaman ata nito ang pag-aalangan niya kaya tumayo ito at iniwan siya nakahiga sa sofa. Yung guest room na lamang ang gamitin mong kwarto. Malamig nitong wika sa kanya. Iniwan siya nito doon at umakyat ito sa taas. Hula niya ay pupunta ito sa kwarto nito. Nang makabawi siya sa nangyari ay bumalik siya ng guest room. At hindi niya namalaya na nakatulog na pala siya. At hapon na nang magising siya. Naramdaman niya ang pagkalam ng kanyang sikmura. At nang tignan niya ang orasan ay pasado 4:00 na ng hapon. Bumaba siya at nagtungo ng kusina. Magbabaka sakaling may makita siyang pagkain roon. Nang buksan niya ang ref ay puno ito ng laman. Yun nga lang, lahat ay mga hilaw. Nang buksan niya ang cabinet ay puno rin ito ng groceries. Tanging mga dilata at noodles lamang ang pwedeng kainin roon ng ready to eat na. Habang kumakain siya ay nakita niyang papasok roon si Alexis. Ang akala niya ay kakausapin siya nito. Pero nagkamali siya dahil nilampasan lamang siya nito. Kumuha lamang ito ng tubig sa ref at nakita nitong nagtuloy ito ng pool area. Nakita niya ito na may kausap sa cellphone at ngayon lamang niya ito nakitang nakangiti. Lumabas ang pantay at mapuputi nitong ngipin. Napaismid nga siya nang biglang pumasok sa kanyang utak na gwapo pala ito. Nakita niyang tumalon ito ng pool at nagpa siya nang pumasok sa kwarto para maligo dahil init na at nanlalagkit na siya. Nang matapos siyang maligo ay agad siyang bumaba ng sala at tinignan niya kung naliligo pa ito sa swimming pool. Pero ganoon na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang makita itong may kahalikan na isang magandang babae. Hindi niya alam kung anong mararamdaman ng mga sandaling yon. Dahil sa mismong bahay pa nila ito nakikipaghalikan. Ni hindi man lamang ito nahiya sa kanya. Ini siyang bumalik sa kanyang kwarto at wala sa loob na naupo sa kama. Sinong kahalikan niyang babae? Siya kaya ang girlfriend nito? Ang lakas ng loob niyang angkinin ako kagabi tapos ngayon makikipaghalikan siya sa ibang babae? Anang kanyang isipan. Tumayo siya at sumilip sa bintana kung naroon pa ang mga ito. Pero wala na ang dalawa roon. Saan sila nagpunta? Di kaya nasa kwarto na sila at may ginagawang kababalaghan? Nagmamadali siyang bumaba at hinanap niya ang mga ito pero hindi niya makita. Paakyat na sana siya nang makasalubong niya si Alexis na pababa. Naka-boxer shorts lamang ito at walang suot na pang-itaas. Kitang-kita niya ang mga abs nito, kaya hindi niya maiwasang mapatingin roon. Tumikhim ang binata, dahilan para bumalik siya sa katinuan. Nakita niya nakangisi ito sa kanya at titig na titig. Tapos ka na bang pagnasaan ng katawan ko? Hoy, huwag kang feeling, dahil kahit kailan, hindi ko pagnanasahan yung katawan mo. Oo, talaga? Bakit kanina, halos tumulo laway mo? Bigla siya napahawak sa kanyang labi at sinalat kung may laway nga bang tumulo roon. Pero sa gulat niya, bigla itong tumawa ng malakas. Nang makabawi siya sa pagkapahiya, ay taas noon niya itong hinarap. Nasaan na yung babaeng kasama mo kanina sa pool? Hindi niya napigil ang tanong rito. Ngumiti ito sa kanya bago sumagot. Umuwi na siya. At bakit mo tinatanong, ha? Wala naman. Bakit? Masama ba magtanong? Hindi ito sumagot kaya tinuloy na lamang niya ang pag-akyat. Pero hinarang siya nito kaya munti ka na siyang ma-out of balance. Pero mabilis siya nitong nahawakan kaya napayakap siya rito. Amoy na amoy niya ang mabango nitong amoy na nanunuot sa kanyang ilong. Dahil doon, hindi niya napansin na nakayakap pala siya rito. Naramdaman niya ang paghawi nito sa buhok niya. Ilang saglit pa ay iniharap siya nito. Bigla silang nagkatinginan at walang may gustong kumurap. Bitawan mo na ako, Alexis. Baka malaglag pa tayo. Paano kung ayaw kitang bitawan? Dahil gusto ko ganito lang tayo. Lagi magkalapit at nararamdaman ko ang malambot mong katawan. Alexis, hindi niya natuloy ang kanyang sasabihin nang bigla siya nitong isandal sa pasamano ng hagdanan habang titig na titig sa mga labi niya. Alam mo ba, Irene? Sa tuwing nagkakalapit tayo ng ganito, ay iisa lang ang gusto kong gawin sa'yo.
Ang halikan ka. Ang maramdaman ko ang mga labi mong kay lambot. At alam mo bang simula na mahalikan ko ang mga labing to, ay hindi ka na maalis-alis sa isipan ko at pinapangarap ko muli itong hagkan. Wala siyang maapuhap na isasagot rito, kaya nanatili lamang nakaawang ang kanyang mga labi. Hindi pa rin ito inaalis ang tingin sa kanya, dahilan para mas lalong kumabog ang kanyang dibdib. Alexis, bitawan mo na ako, nangangawit ang likod ko. Mahina niyang wika rito. Sa gulat niya ay binuhat siya nito at dinala sa kwarto nito at inihiga sa malambot nitong kama. Inumpisahan nitong kalasin ang pagkakabutones ng suot niyang blouse. Matagumpay nitong nahubad ang suot niyang blouse at kitang-kita niya sa mga mata nito ang pagnanasa sa kanya. Handa ka na ba? Na muling ipagkaloob sa akin ang sarili mo? Pabulong nitong tanong sa kanya. Wala siyang maapuhap na isasagot rito. Kaya nanatili lamang siya nakatingin sa mga mata nito. Makalipas ang mahabang katahimikan sa pagitan nilang dalawa, ay naramdaman niya ang masuyo nitong paghaplo sa hubad niyang katawan. Dahilan para makaramdam siya ng kakaibang init. Hanggang sa tuluyan na naglakbay ang mga kamay nito sa buong katawan niya, na mas lalong nagpatindi ng init na nararamdaman niya ng mga sandaling yon. Alexis, tawag niya sa pangalan nito, pero hindi siya nito pinansin at tinuloy lamang ang ginagawa nito. Maingat nitong inangkin ang kanyang mga labi at hindi niya alam kung ano ang pumasok sa kanyang utak para tugunin yon, na naging dahilan para mas lalong lumalim ang halik na ginagawad nito sa kanya. Naramdaman niyang bumababa sa kanyang leeg at dibdib ang mga halik nito, habang ang mga kamay nito ay malayang naglalakbay sa kanyang katawan. Pero nang maalala niya ang nangyaring pakikipaghalikan nito kanina sa babae, ay bigla niya itong naitulak na kinainis nito. Bakit? Mabilis siyang bumangon at inayos ang suot na blouse. Ano bang problema mo, ha? Galit nitong tanong sa kanya habang napapakamot ito ng ulo. Ikaw ang problema ko. Pagkatapos mo kanina makipaghalikan sa babaeng yon, tapos ngayon nalakas na loob mo ang kinin ako? Ni hindi ko nga alam na baka may ginawa na kayong milagro sa kwartong to. Eh ano naman sa'yo kung makipaghalikan ako sa ibang babae at may gawin kami? Lalaki ako, Irene, at walang mawawala sa akin. Oo, lalaki ka nga. Pero mahiya ka naman, Alexis. Dito pa talaga sa bahay mo to ginagawa ang ano, ha, Irene? Ang pagkikipaglandian sa ibang babae. Sa totoo lang, wala naman ako pakialam kahit ano pa ang gawin ninyo. Pero sana naman, wag dito. Igalang mo naman ako kahit papano. Oh, so yun ang kinakagalit mo? Okay, next time, sa bahay na lamang niya namin gagawin yon. Kung wala ka na sasabihin, lumabas ka na sa kwarto ko. Labas! Naglakad ang dalaga palapit sa pintuan. Nang muli magsalita ang binata, na kinatigil niya. Next time, huwag mo akong papasahin. Kung hindi mo naman pala kayang ibigay ang gusto ko. Narinig niya naglakad dito papuntang banyo at malakas na sinara ang pintuan na kinabingi niya. Agad niyang binuksan ang shower at tumapad siya roon. Hindi mawala-wala ang inis na nararamdaman niya para kay Irene dahil sa ginawa nito sa kanya. Ang akala pa naman niya ay handa na itong ibigay ang gusto niya dahil naramdaman niya na nagustuhan nito ang ginagawa niya rito at idagdag pa na malugod nitong tinugon ang mga halik niya. Halos isang oras siyang nakatapat sa shower para maibsan ang init na nararamdaman niya at pakalmahin ang kanyang sarili. Habang nakahiga ang dalaga ay narinig niya na umalis ang kotse nito. Saan naman kaya yun pupunta? Gabi na. Napabuntong hininga na lamang siya at pinikit ang kanyang mga mata. Madaling araw na nang umuwi ang binata para hindi na sila mapang-abot pa ni Irene. Pero nagulat pa siya nang makita itong tulog sa sofa. Bumaba kasi ito kanina para hintayin ang binata sa sala at hindi niya namalaya na nakatulugan niya ang paghihintay. Dahan-dahan niya itong nilapitan at naupo sa tabi nito. Pinagmasdan niyang mabuti ang maamo nitong muka habang pinaglalandas niya ang kanyang daliri sa malambot nitong mga labi. Dahan-dahan niya nilapit rito ang kanyang muka hanggang sa magtapat ang kanilang mga labi. Pero bigla itong gumalaw at nagsalita na ikinatayo niya. Dahil hindi niya pangalan ang binanggit nito, kundi ang pangalan ng ibang lalaki. Lance, ikaw ba yan? Bumalik ka na ba sa akin? Namimiss na kita. Lance, mahal na mahal pa rin kita. Nakaramdam siya ng galit na malamang hanggang ngayon ay mahal pa rin ito si Lance, na hanggang sa panaginip ay ito pa rin ang laman ng isip nito. Samantala, naalimpungatan si Irene nang maramdamang may taong nakamasid sa kanya.
At hindi nga siya nagkamali dahil nakatayo sa kanyang harapan si Alexis at masama ang tingin nito sa kanya. Mabuti at gising ka na. Ang sarap kasi ng tulog mo kaya hindi na kita ginising kanina pagdating ko. Siya nga pala, mamaya darating yung dati kong katulong. Pinabalik ko sila dito dahil baka mamatay tayo sa gutom. Mabuti nga mamatay na lamang ako sa gutom kaysa magkisama sa iyo dito sa bahay na to. Hindi ka pwedeng mamatay hanggat hindi mo natatanggap dyan sa sarili mo. Nakasal ka na, na may asawa ka na at ako yon. Hindi kita matatanggap na asawa ko dahil hindi kita mahal. Narinig mo? Hindi kita mahal at kahit kailan hindi kita mamahalin. At bakit hindi? Dahil may ibang laman ng puso mo, ha? Oo. Umayos ka, Irene, at huwag mong sagarin ang pasensya ko sa'yo dahil hindi mo alam kung paano ako magalit. Bakit? Anong gagawin mo sa akin? Papatayin mo ako? Go ahead, para hindi na ako mahirapan pa sa sitwasyong to. Hindi siya nito sinagot, bagkus iniwan siya nito at umakyat ito ng kwarto. Naiwan siya nagpupuyo sa inis kay Alexis. Kinatanghalian nga, dumating ang dalawang katulong na sinasabi nito, ang mag-inang si Aling Linda at Marie. Agad na naglinis ng buong bahay si Marie, habang si Aling Linda naman ay abala sa pagluluto. Dahil yun daw ang utos ni Alexis. Dahil ilang araw na din siyang hindi nakakain ng matinong pagkain, kaya takam na takam siya habang naaamoy ang masarap nitong niluluto. Kaya na makapaghain sa hapagkainan si Aling Linda ay agad siyang kumain. Hindi na niya hinintay pang bumaba at makasabay si Alexis dahil baka mawalan lamang siya ng ganang kumain. Halos mga lahati niya ang pagkaing hinanda nito at nagpapasalamat siya dahil hindi pa bumababa sa kwarto si Alexis. Salamat po Aling Linda sa masarap na pagkain. Grabe, sobrang nabusog ako. Nginitian lamang siya nito at saka muling bumalik sa ginagawa. Ilang saglit pa ay narinig niyang pababa na sa hagdanan si Alexis at nang tuluyan ito makababa ay nilampasan lamang siya nito. Simula ng pagtatalo nila ng umagang yon ay hindi na siya nito kinausap at hindi na rin sila nagkakasabay kumain dahil kung hindi siya ang nauna ay si Alexis. Lumipas ang 2 linggo na ganoon ang sitwasyon nilang dalawa sa bahay na yon. Palagi itong umaalis ng maaga at gabi na kung bumalik. Nagtataka siya kung saan ito nagpupunta kaya lakas loob siya nagtanong kay Aling Linda. At napag-alaman niya na ito pala namamahala sa 2 hasyenda na pag-aari pareho ng mga magulang nito. Sa 2 linggo niyang pananatili roon ay naiinip na siya dahil hindi malamang siya makapag-relax. Kaya ng araw na yon ay napagpasyahan niyang lumabas at magtungo ng mall para mag-shopping at mag-relax na rin. Tuwang-tuwa siya habang nagsha-shopping. Daig pa niya ang 1 taong hindi nakalabas dahil pakiramdam niya malaya siya ng mga sandaling yon. Nang matapos siya mag-shopping ay kumain siya sa isang fast food at nag-take out na rin siya para pasalubong sa mag-inang sina Aling Linda at Marie. Palabas na sana siya ng fast food nang mahagip ng kanyang mga mata si Lance. Nakakalabas lamang sa isang Italian restaurant. Tinawag niya ito at nang makita siya nito ay ngumiti ito sa kanya. Kamusta ka na? Sabay pa nilang tanong sa isa't isa, kaya nagkatawanan na lamang sila. Anong ginagawa mo dito? Sinong kasama mo? Sunod-sunod niyang tanong kay Lance. Dumaan lamang ako rito para bumili ng pasalubong sa mga bata at syempre para kay Angel. Wow, ang sweet naman. Eh ikaw, mukhang nag-iisa ka. Oo eh. Uuwi ka na ba? Oo sana. Bakit? Gusto mo mag-coffee muna tayo? Sure, sige ba? Pumasok nga sila sa isang coffee shop at habang hinihintay nilang order nila ay nagkwentuhan muna silang dalawa. Wala pa rin nagbago dito, napakagwapo pa rin nito at tinitingalang mabuting mayor sa lugar nila at masaya siya para rito. Minsan naiisip niyang siya sana ang asawa nito at katulong sa paglilingkod sa mga tao. Pero hindi nangyari ang bagay na yon. Madilim na makauwi siya ng bahay at nagulat pa siya nang pagpasok niya ay ang madilim na mukha ni Alexis ang kanya nabungaran. Ang akala niya ay hindi pa ito dumating dahil hindi niya napansin sa garahe ang kotse nito. Pero mali pala siya. Saan ka galing? Galit nitong tanong sa kanya na halos dumagundong sa buong bahay ang boses nito. Galing akong mall, nag-shopping at kumain. Matapang niyang sagot. Sinong kasama mo? Muli nitong tanong sa kanya. Ako lang mag-isa. Taka nga muna, bakit ba galit ka? Ngayon lang naman ako lumabas. Sa tingin mo ba, Irene, hindi ko alam na magkasama kayong 2 ni Lance?
Oo, aaminin ko, nagkita nga kami ni Lance. Pero nagkataon lang yon at nagkayayaan kami na magkape. Bukod doon, wala na kaming ginawa. Bakit? Gusto mo ba may gawin kayo, ha, Irene? Kung sasabihin ko sa'yong oo, may magagawa ka ba? Kilabutan ka nga, Irene. Baka nakakalimutan mong si Angel na kapatid ko ang asawa ni Lance, kaya umayos ka. Kung gusto mo pala magpagalaw, bakit naghahanap ka pa ng iba? Nandito naman ako na asawa mo. Bastos! Inis niya itong tinalikuran pero mabilis nitong nahila ang kamay niya. Kaya sumubsob siya sa matipuno nitong dibdib. Dinig na dinig niya ang malakas na pagtibok nito at ang init na hatid nito sa pagkakadikit ng kanilang mga katawan. Huling beses ko na itong sasabihin sa'yo, Irene. Ayoko nakikipagkita ka kay Lance. Dahil oras na mahuli ulit kita, malalaman mo kung anong kaya kong gawin sa'yo. Bulong nito sa tenga niya. Mabilis siya nitong binitawan at naiwan siyang tulala. Iniisip niya kung paano nito nalaman na nagkita sila ni Lance. Ganoong nasa hasyenda ito maghapon. Kinagabihan, hindi siya makatulog sa sobrang alinsangan ng panahon. Kaya bumaba siya at nagdesisyon na mag-swimming. Malakas na loob niyang sinuot ang kanyang swimsuit dahil alam niyang tulog na ang lahat ng mga tao sa bahay na yon, maliban lamang sa kanya. Agad siya sumulong sa tubig at nagtampisaw. Pakiramdam niya, na-relax ang kanyang katawan. Pero sa gulat niya, may mga kamay na pumulupot sa kanyang katawan. At nang lingunin niya ito ay si Alexis. Ano ba? Huwag mo nga akong yakapin? Bakit? Masama bang yakapin ko ang asawa ko? Bitawan mo ko. Aahon na ako. Tinangka niyang tanggalin ang pagkakapulupot ng mga kamay nito sa katawan niya. Pero sadyang kay higpit nun. Dahan-dahan siya nitong hinarap hanggang sa magtama ang kanilang mga mata. Walang may gustong kumurap at ilang sandali pa ay walang pakundangan na sinakop nito ang mga labi niya. Nagpumiglas siya pero walang silbi ang lakas niya rito. Naramdaman niya binitawan nito ang mga labi niya. At ngayon ang mga labi niya ay nasa may leeg na niya pababa sa kanyang dibdib. Alexis, tama na. Pero hindi siya nito pinansin. Bagkus naramdaman na lamang niya ang mga kamay nitong naglalakbay sa masiselang parte ng kanyang katawan na nagdudulot ng kakaibang init na hatid nito sa kanya. Gusto niya itong pigilan, ngunit habang tumatagal ay tuluyan na rin siyang nadadarang sa kakaibang pakiramdam na pinagkakaloob nito sa kanya ng mga sandaling yon. Naramdaman na lamang niyang umahon sila habang buhat-buhat siya nito. Ilang saglit pa ay naramdaman na niya ang malambot na kama na lumubog ang kanyang katawan, habang magkahinang pa rin ang mga labi nila. Tuluyan na nitong nahubad ang suot niyang swimsuit. Ramdam niya ang pag-iinit ng kanyang mukha nang mapansin niyang titig na titig ito at kita sa mga mata nito ang matinding pagnanasa sa kanya. Handa ka na ba, Irene? Yun ang tanong nito sa kanya. Bago siya nito muling siniil ng isang maalab na halik, na kaagad naman niyang tinugon. Hudyat ng kanyang pagpayag sa nais nitong maganap sa kanilang dalawa. Ilang ulit siya nitong inangkin ng gabing yon at tuluyan na niyang pinaubaya rito ang kanyang buong pagkatao. Nagising siyang masakit ang kanyang buong katawan at nararamdaman niyang nakayaka pa rin ito sa kanya. Maingat siyang pumangon at nagtungo ng banyo para maligo. Pagbalik niya ay gising na ito. Napansin niya na ang lagkit ng titig nito sa kanya, bagay na ikinapula ng mukha niya. Bakit ganyan ka makatitig sa akin? Napatunayan ko kagabi na ako lang ang nag-iisang lalaki na kagalaw sa'yo. Hindi mo alam, Irene, kung gaano mo ko napasaya ng sobra. So ngayon, happy ka na ba? Hindi mo na ba ako pagdududahan? May tiwala naman ako sa'yo, Irene. Pero hindi ko lang talaga gusto na may kasama kang iba. Dahil gusto ko, ako lang ang lalaking kasama mo. Nagsiselos ka ba? Oo, nagsiselos ako. Natawa na lamang siya sa inakto nito. Bakit ka nakangiti? May nakakatawa ba sa sinabi ko? Wala naman. Ang sarap mo lang kasing asarin. Humarap siya sa salamin at nakita niya nakatingin pa rin ito sa kanya. Kinuha niya ang lotion at maglalagay na sana siya sa kanyang kamay nang agawin nito sa kanya. Ang sabi nito ay siya na daw ang maglalagay ng lotion sa legs niya. Pero sa ginagawa nito ngayon sa kanya ay mukhang may mali siya na yon. Alexis, humayos ka nga. Hindi naman ganyan maglagay ng lotion ah. Ngumiti lamang ito na nakakaloko sa kanya. Pati lang sandali pa ay naramdaman na niya ang mga kamay nito nag-uumpisa na naman maglakbay sa katawan niya. Alexis, nagugutom na ako. Bumaba na tayo. Pwede bang mamaya na? Dito muna tayo. Hindi pwede.
5 minutes. Bulong nito sa kanya. Simula nang may nangyari sa kanilang dalawa ay natutulog na silang magkatabi sa iisang kwarto at parang totoong mag-asawa na talaga sila. Sa mga sumunod na araw ay palagi na siya nitong sinasama sa hasyenda o kung saan man ito pupunta. Katwiran nito, hindi daw siya pwedeng mawala sa paningin nito. Ewan ba niya, pero may pakiramdam siyang ayaw lang talaga nitong mawalay sa kanya. Kaya kahit saan ito magpunta ay sinasama siya. Habang tumatagal ay mas nakikilala niya ito at masasabi niyang mabait ito at sweet. Medyo seloso nga lang. Isang gabi habang nakahiga silang dalawa ay bigla nitong hinimas ang manipis niyang tiyan. Kailan mo ako bibigyan ng anak? Tanong nito sa kanya na labis niyang kinagulat dahil sa totoo lang wala pa yun sa isip niya. Hindi siya nakapagsalita dahil hindi pa siya handa sa bagay na yon. Lalo pat arranged marriage lamang ang kasal nilang dalawa ni Alexis. Walang pagmamahal na nag-uugnay sa kanila kundi ang kapirasong papel lamang at ang basbas ng pare. Saka na natin yung pag-usapan, Alexis. Masyado pa maaga sa usaping anak. Hindi mo ba gusto na magkaanak tayo at ako ang ama? Tanong nito sa kanya na kinagulat niya. Anong klaseng tanong yan, Alexis? Hindi naman sa ganon. Pero hindi pa rin ako handa na maging isang ina at ano? Dahil ako ang magiging ama? Dahil gusto mo silang sa maging ama na magiging mga anak mo? Dahil hanggang ngayon ay mahal na mahal mo pa rin siya? Alexis! Tama na, Irene. Dahil sa simula pa lang ay alam ko namang hindi mo ako mahal. Dahil hanggang ngayon, si Lance pa rin ang laman ng puso mo. Kaya nga hanggang sa panaginip mo ay siya pa rin ang iniisip mo at napapanaginipan mo. Mabilis itong tumayo at iniwas siya roon na hindi man lamang nakakibo sa sunod-sunod na mga sinabi nito sa kanya. Kinahapunan ay umalis ito nang hindi man lamang nagpapaalam sa kanya at hindi pa rin siya nito kinakausap. Hinintay niya ito na kumain ng hapunan pero mag-aalas 11 na ng gabi ay wala pa rin ito. Tinawagan niya ito sa cellphone nito pero hindi naman ito yung sinasagot. Mag-isa siyang kumain ng hapunan at pagkatapos ay umakyat na siya sa kwarto nila at doon na lamang niya ito hihintayin. Pasuray-suray siyang umuwi at umakyat ng kanilang kwarto. Nagulat pa siya nang sa pagbukas niya ng ilaw ay nakita niya nakaupo sa kama si Irene at halatang inaantay siya nito. Bakit gising ka pa? Pagalit niyang tanong rito pero sa pagkagulat niya ay tumayo ito at patakbo siya nitong hinalikan sa mga labi niya. Lalaki siya at hindi niya kayang tanggihan ang halik na pinagkakaloob nito sa kanya. Tinugon niya ng isang marubrob na halik si Irene habang ang mga kamay niya ay malayang naglalakbay sa malambot nitong katawan. Kapwa sila hinihingal na maghiwalay ang kanilang mga labi. Anong gimmick to, Irene? Huwag mo sabihin sa akin na lasing ka. Kaya ikaw itong nagbibigay motibo tulad ng ginawa mo sa bar. Hindi ako lasing, Alexis, at malinaw ang isip ko. Kung ganon, ano laro tong ginagawa mo? Inaakit mo ba ako? Kung sabihin ko sa'yong oo, maaakit ka ba sa akin? Napangisi siya bigla rito at tinitigan niya ito mula ulo hanggang paa. Saka marahas na bumuntong hininga. Sinusubukan mo ba ako? Kaya mo to ginagawa? Hindi ito sumagot. Bagkus, hinubad nito ang suot niyang night dress sa mismong harapan niya. At tanging underwear lamang ang natira. Bigla siya napalunok nang wala sa oras. At bigla ang init na paggapag sa kanyang kaibuturan. Naglakad ito palapit sa kanya. Pakiramdam niya ay nawala ang kalasingan niya ng mga sandaling yon. At napalitan ng matinding pagnanasa sa magandang tanawin na kanyang natatanaw. Ilang segundo pa ay tuluyan na ito nakalapit sa kanya. At nalalanghap na niya ang mabango nitong hininga na tumatama sa kanyang muka. Tunay ngang kay ganda nito at biniyayaan na magandang hubog ng katawan. Anong ginagawa mo, Irene? Tanong niya rito na namamaos na boses at bigla niyang nalunok ang sariling laway. Gagawin ang bagay na nais mo at bilang asawa mo ako, karapatan mong gawin ng kahit na ano sa akin. Oo, ilang beses nang may nangyayari sa kanilang dalawa ni Irene. Pero kahit ganon ay matindi pa rin ang epekto nito sa kanya. Tuluyan na nga ito nakalapit sa kanya at walang may gustong kumurap sa kanilang dalawa. Nang hindi siya kumilos sa kinatatayuan niya ay ito na mismo ang nangahas na hubarin ang suot niyang polo shirts. Nang hindi na niya kayang magtimpi ay agad niya itong siniil ng isang napakainit na halik na tinugon naman nito. Sa pagkakataong yon ay muling nagsanib ang kanilang mga katawan. Nang hindi lamang isang beses, kundi maraming beses. Lumipas ang 1 taon na naging masaya ang kanilang pagsasama ni Alexis at masasabi niyang perfect husband ito.
Dahil lahat ng hahanapin ng isang babae na kay Alexis na. Masaya siya dahil hindi na sila nag-aaway at araw-araw nitong pinaparamdam sa kanya na masaya ito sa piling niya. Nung una, aaminin niyang ayaw niya rito dahil hindi ang tipo nito ang gusto niya. Pero habang tumatagal na nakakasama niya ang lalaki, ay mas lalo niya ito nakikilala ng lubusan at natagpuan na lamang niya ang kanyang puso na tumitibok na para dito. Dumating ang kaarawan ng daddy ni Alexis at ginanap ang salo-salo sa Hacienda Mondragon. Sila-sila lamang na magpapamilya ang nandoon at ang mga trabahador ng hacienda. Muli silang nakita ni Angel at nilapitan siya nito. Inabutan siya nito ng isang basong tekila na tinanggap naman niya. Bumuntong hininga muna ito bago nagsalita sa tabi niya. Alam ko, Irene, na hindi tayo okay. Pero sana balang araw ay maging maayos tayong dalawa at maging magkaibigan tayo. Panimula nito sa kanya. Kung iniisip mo na hanggang ngayon ay hindi pa rin ako nakaka-move on kay Lance, nagkakamali ka. Dahil matagal ko nang nakalimutan si Lance at tanggap ko nang ikaw ang pinili niya at hindi ako. Talaga, Irene? Oo, kaya huwag ka lang magdrama dyan. Baka isipin ni Lance na inaaway kita. Kung ganun, Irene, pwede ba tayong maging magkaibigan? Oo naman. Iniabot niya rito ang kanyang kamay na malugod naman nitong tinanggap. Friends? Friends? Bigla siya nitong niyakap na kinagulat niya. Pero na makabawi siya, ay niyakap din niya ito ng pabalik. Masayang masaya si Lance na makita nagkakaayos na ang dalawang babae na parehong mahalaga sa kanya. Hindi na niya tinuloy ang paglapit sa dalawa dahil gusto niya magkaroon ng oras ang dalawa na magkakakilanlan. Isang araw, nagising siyang masama ang pakiramdam niya at nang hindi niya nakita sa kanyang tabi si Alexis ay agad siyang bumaba at hinanap ito. Pero nasuyod na niya ang buong kabahayan ay wala ito. Inis niyang tinampot ang kanyang cellphone at tinawagan siya. Hindi naman nagtagal ay sumagot ito sa kabilang linya. Asan ka? Inis niyang bungad rito. Nag-jogging pero pauwi na ako. Bakit? May problema ba? Wala, pero bilisan mong umuwi ha? Okay, 5 minutes, andyan ako. Inis niyang binagsak sa table ang kanyang cellphone at nagtungo ng kusina. Nagugutom na siya. Gusto niyang kumain at hindi na niya mahintay pa si Alexis. Tinanong niya si Aling Linda kung anong agahan nila. Nang sinabi nitong tosino at bacon ay bigla siya napaismid. Bagay na napansin kaagad ni Aling Linda. Bakit po ma'am? May problema ba sa mga pagkain na niluto ko? Wala naman po, Aling Linda. Pero pwede po ba na ipagluto mo ako ng sinigang na baboy? Yung sobrang asim. Ngayon na po ba ma'am? Oo sana, please. Opo ma'am, ipagluluto ko na kayo ng sinigang. Salamat po, Aling Linda. Nang bumalik siya ng garden ay siya naman pagdating ni Alexis. Pawis na pawis ito. Lumapit ito sa kanya at hahalikan sana siya nito sa mga labi pero kaagad siyang umiwas. Huwag ka na lumapit sa akin, ang baho mo, amoy pawis at araw ka na. Huh? Hindi naman ah. Habang inaamoy-amoy pa nito ang sarili na mas lalo niyang kinainis. Inis niya itong iniwan at umakyat ng kanilang kwarto. Nahiga siya sa kama at binuksan ng TV. Hindi nagtagal ay bumukas ang pintuan at si Alexis ito. Hindi ba ang sabi ko maligo ka na? Andito sa kwarto natin ang banyo. Malamang papasok ako dito. Sa susunod, pag galing ka ng jogging, huwag ka maliligo sa CR natin. Doon ka maligo sa ibang CR. Teka nga muna, bakit parang ang sungit-sungit mo ata ngayon? Hinawakan siya nito sa pisngi, pero mabilis niyang inalis ang kamay nito. Lumayo ka sa akin, maligo ka na, bilisan mo. Kakamot-kamot ng ulo ito lumayo sa kanya at naglakad papuntang banyo. Naiwan siyang hindi pa rin nawawala ang inis niya rito. Ilang araw nang napapansin ni Alexis na nag-iba ang mood ni Irene. Palaging mainit ang ulo nito sa kanya at palagi siya nitong inaaway. Kahit wala naman dapat na pag-awayan. Pero pag umalis naman siya kahit sandali lamang ay bigla itong tatawag at pauwiin kaagad siya. Pero pag nakauwi naman siya ay bigla siya nitong susungitan. Nawiwerduhan na siya sa kinikilos nito sa mga nakalipas na linggo. Hindi niya malaman kung may problema ba ito o pinagdadaanan. Oh, Alexis, bakit bigla ka ata naligaw rito? Nagtatakang tanong sa kanya ni Angel, nang bigla na lamang siyang pumunta sa bahay ng mga ito. Kinuwento niya rito ang nangyari sa biglang pagbabago ng ugali ni Irene. Pero sa gulat niya ay pinagtawanan lamang siya nito. Nakasimangot niya itong hinarap. Anong nakakatawa sa sinabi ko? Alam mo ba Alexis kung ano nangyayari kay Irene?
Hindi, kaya nga sinasabi ko sa'yo, di ba? Tingin ko buntis ang asawa mo, kaya ganyan ang ugali niya. Nanlalaki ang kanyang mga mata na napatingin dito. At sinigurong tama ang narinig niyang sinabi nito sa kanya. Sigurado ka ba dyan, Angel, na buntis ang asawa ko? Oo. Kaya kung ako sa'yo, intindihin mo na lamang siya at yayain mo na siya magpa-check up. Masaya niya itong niyakap at pinaghahalikan sa pisngi habang nagpapasalamat sa kapatid. Nagmamadali siyang umuwi ng bahay at hinanap si Irene. Natagpuan niya ito sa swimming pool na naliligo. Agad siya lumusong sa tubig at nilapitan ang kinaroroonan nito. Nang makalapit siya rito, ay agad niyang inangkin ang mga labi nito. Naramdaman niyang niyakap siya nito habang magkahinang ang kanilang mga labi. I love you, Irene Morales. Yun ang katagang sinabi niya na maghiwalay ang kanilang mga labi. Oo, Irene, mahal kita. Matagal na. Simula ng gabing nakilala kita. Kaya hinanap kita kahit wala akong kasiguraduhan kung makikita pa ba ulit kita o hindi na. Pero mukhang umaayon ang pagkakataon sa atin dahil muli kitang nakita sa Amerika. Pero tinakasan mo lamang ako. Pero sadyang maliit ang mundo dahil nalaman kong anak ka pala ng business partner ni Daddy. At alam mo ba na sobrang tuwa ko noon? Kaya inutusan ko si Daddy na sabihin sa Daddy mo na ipagkasundo tayong dalawa dahil yun lamang ang naisip kong paraan para makasama ka. Mahaba niyang paliwanag. Ah, ganon? Ikaw palang may kasalanan ng lahat ng to? Tumango siya bilang pag-amin. I'm sorry, Irene, pero nagawa ko lamang yon dahil wala na akong maisip na ibang paraan para makalapit sa'yo. Mahal na mahal kita, Irene, at hindi ako nagsisisi sa ginawa ko dahil ito ang pinakamagandang nagawa ko sa tanang buhay ko. Okay lang sa akin kahit hindi mo ako mahalin. Basta makasama lamang kita at na magiging mga anak natin ay masaya na ako. Ang drama mo. Hinampas siya nito sa balikat, saka natatawang lumayo sa kanya. Bakit, Irene? Hindi mo ba talaga ako kayang mahalin? Sa tingin mo ba, tatagal ako sa piling mo kung hindi kita mahal? Anong sabi mo? Mahal mo ako? Oo, mahal kita, Alexis. Sukat sa narinig niyang yon ay mabilis niyang tinungo ang kinaroroonan nito at niyakap ito ng kay higpit. Ngayon mo sabihin sa akin na mahal mo rin ako, Irene. Please? Ang arte mo ha? Pasalamat ka, gwapo ka. Kaya sige, uulitin ko. Ang sabi ko, mahal kita, Alexis. Kung hindi mo yung naramdaman, ay problema mo na yon. Saka wag mo nang pagsilosan at pinag-iinitan si Lance ha? Dahil hindi totoong mahal ko pa rin siya hanggang ngayon. Nang ipaubaya ko siya noon kay Angel, ay doon pa lamang ay tanggap ko nang hindi kami para sa isa't isa. Kaya wala kang dapat na ipagselo sa kanya, okay? Kung totoong wala akong dapat na ipagselo sa kanya, ano yung narinig ko na tinawag mo yung pangalan niya? Habang tulog ka at sinabi mo rin na mahal mo pa rin siya. Ah, yun ba? Wala yun, pinagtitripan lamang kita noon. Ha? Anong ibig mo sabihin? Nakita kasi kitang dumating ka na, kaya nagmamadali ako nahiga sa sofa at nagtulog-tulugan. At kunyari, tinawag kong pangalan ni Lance para inisin at asarin ka. Ha? Ano? Alam mo ba na dahil sa ginawa mong yon, ay halos mamatay ako sa selos kay Lance? At halos mabaliw ako sa kakaisip na baka... Shh, tama na. Kalimutan mo na yon, Alexis. Dahil hindi na siya ang nagmamayari ng puso ko, kundi ikaw na. Pangalan mo na ang nakawikit dito, kaya wala kang dapat na ikatakot. Pilya ka pala ha? Pinaglaruan mo ang feelings ko. Sorry na. Babawi na lang ako para mawala sa iyo yung inis mo. Sabihin mo lang sa akin ang gusto mong ipagawa at gagawin ko. Isa lang naman ang gusto kong ipagawa sa iyo. Ang mahalin mo ko, mula ngayon hanggang sa huling hininga ko. Masusunod po, mahal na kamahalan? At dahil dyan, bibigyan ka agad kita ng isang malaking sorpresa. Natatawa niyang pinisil ang ilong nito dahil sa paraan ng pagsasalita nito. Ginoong Alexis Fernandez, gusto kong ipabatid sa iyo na ako nakatipan mo ay nagdadalang tao na para sa ating unang supling. Buntis ka nga? Oo, magiging daddy ka na. Muli niya itong siniil ng isang maalab na halik. Hindi mo lang alam, Irene, kung gaano mo ako pinasaya sa mga nalaman ko sa araw na to. Pangako, magiging mabuti akong asawa at ama sa mga anak natin. Alam ko yan, Alexis. Yan ang dahilan kaya mabilis kitang natutunang mahalin. Sandali, kailan mo nalaman na mahal mo na ako? Secret? Ay, andaya. Sige na, please, gusto ko talaga malaman. Hindi ko rin alam, Alexis. Basta nagising na lamang ako isang araw na mahal na pala kita. Happy? Oo, masayang masaya ako, sobra. Muli niya itong siniil ng isang mainit na halik na kaagad naman itong tinugon.
Ilang sandali pa ay muli namin pinagsaluhan ang isang mainit na sandali at saksi ang langit kung gaano namin kamahal ang isa't isa. Ni minsan, hindi ko naisip na ang taon naka one night stand ko ay siya pala magiging forever ko at ama na magiging mga anak ko.